Narinig ng driver ang plano ng asawa na patayin ang asawa nito para tumakas kasama ang pera niya. Pero hindi niya inasahan kung ano ang gagawin ng driver sa nalaman niyang iyon. Sa hapon, binabasa ng araw ang mansyon ng mapusyaw na dilaw na liwanag habang maingat na ipinaparada ni Jomar ang kotse gaya ng nakasanayan. Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Andres at sa lahat ng taong iyon ay nabuo sa pagitan nila ang halos parang relasyon ng mag-ama. Madalas sabihin ni Andres ng may pagmamalaki, "Jomar, isa kang tapat na tao, wala nang mas maaasahang driver pa sayo." Ngumingiti lang si Jomar, bahagyang yumuyuko at simpleng sumasagot, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir." Totoo yon, pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya'y bahagi siya ng pamilya kahit hindi kailanman lumalampas sa linya ng paggalang. Pero tuwing wala si Andres, lumalabas si Marites na may seryosong mukha at matalim na dila. "Linisin mo ulit ang kotse, Jomar, puro alikabok," sabi nito kahit kumikintab na ang katawan ng sasakyan. Tahimik lang siyang sumusunod dahil labis ang respeto niya kay Andres para gumawa ng gulo. Habang pinupunasan niya ang kotse na wala ng kapintasan, muli niyang narinig ang boses ni Marites. "At pagandahin mo pa, gusot-gusot na ang suot mo, parang wala kang pakialam." Malalim ang buntong hininga ni Jomar, hindi na lang sumasagot at ipinagpapatuloy ang trabaho. Hindi na bago iyon. Minsan kinukritiko pa ni Marites ang paraan niya ng pagmamaneho. Sinasabing bigla raw ang mga liko niya. Mali ang ayos ng upuan, mabaho ang amoy ng gasolina sa loob, kung ano-anong detalye lang para may masabi. Pero pagdating ni Andres, biglang may ngiting maamo si Marites. "Swerte mo na may ganito kang kasipag na driver," sabi nito sa asawa na para bang laging mabait, at tumatango lang si Andres na walang alam. Noong araw na iyon, masaya si Andres. "Anibersaryo namin ngayon, Jomar. May surpresa ako para sa kanya mamaya. Sigurado akong matutuwa siya," sabi nito. Pilit nang ngumiti si Jomar at sinabing masaya siyang ihatid sila kahit saan. Sa loob-loob niya, hindi niya maunawaan kung paano hindi napapansin ni Andres ang lamig ng asawa. Hindi lang para sa kanya, kundi pati sa buhay nila bilang mag-asawa. Nang lumubog ang araw, nakatanggap ng tawag si Andres at umakyat sa opisina. Samantala nagpunta si Marites sa hardin, akala niya ay mag-isa lang siya. Si Jomar na nag-aayos ng kotse sa garahe, biglang nakarinig ng boses. Mahina pero malinaw, dahan-dahan siyang lumapit, sapat lang para marinig. "Oo, Rogelio, bukas na. Iyong espesyal na hapunan gaya ng usapan natin." Wala siyang paghihinalaan, pagkatapos kukunin natin ang pera at mga card at magkikita tayo malapit sa asul na bahay. Mukhang mababaliw ang driver. Sinasabi ko na kay Andres na kakaiba na ang kilos niya. Sino bang magdududa sa akin? Nanlamig ang mga palad ni Jomar. Akala niya nagkamali lang siya ng dinig, pero nagpatuloy si Marites. "Magiging maayos ang lahat, mahal. Pagkatapos niyang kumain, aalis ako na parang may tinanggap na tawag at mawawala ako. Hanggang noon walang makakahalata. Bago tayo magpatuloy, may hihilingin lang kami." Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy, hinihiling namin na i-like ninyo ang video at mag-subscribe. I-komento rin kung saang lungsod kayo nanonood. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Sumandal si Jomar sa pader, malakas ang kabog ng dibdib. Sa lahat ng taon niya roon, hindi niya naisip na makaririnig ng ganito. Nanatili siyang nakapako. Hindi alam kung haharapin ba niya si Marites o magpapanggap na walang narinig. Hindi siya makagalaw. Nang bumaba si Andres makalipas ang ilang minuto, nakita nitong nakangiti si Marites. "Ayos ka lang, mahal?" tanong ni Andres. Tumango ito na may peking lambing. "Oo, nagtingin lang ako ng mga bulaklak dito." Pinanood ni Jomar ang eksena na hindi makapaniwala na naloloko ng ganoon ang amo niya. Maya-maya inutusan ni Andres si Jomar na ihatid sila sa hapunan para sa anibersaryo. Sa biyahe, masayang nagkukwento si Andres tungkol sa mga plano, biyahe at proyekto sa hinaharap. Hindi napapansin ang malamig na anyo ni Marites na pilit lang ngumingiti. Tahimik lang si Jomar sa pagmamaneho, kumukulo ang isip sa narinig niya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Andres ay nagpapabigat sa konsensya niyang hindi pa rin nagsasabi ng totoo. Pag-uwi nila, nagreklamo si Marites tungkol sa upuan. "Balik ko ang upuan, Jomar, wala ka bang atensyon?" Bulong nito para hindi marinig ni Andres. Sumagot lang si Jomar, "Aayusin ko po, ma'am." Si Andres naman, mula sa likod,
Masayang nagsasalita kung gaano niya kamahal ang asawa habang ang babae ay kasalukuyang may planong patayin siya. Pagdating nila nagpasalamat si Andres sa driver. Magpahinga ka na, Jomar. Bukas ay espesyal na araw. Ngumiti lang si Jomar ng pilit. Opo, sir. At umuwi sa kanyang silid. Humiga siya pero hindi makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mga salita ni Marites. Gusto niyang magsabi kay Andres, pero paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung pagbintangan siyang nagsisinungaling dahil sa mga pang-aalipusta sa kanya? Naalala niya ang lason, ang pera, ang asul na bahay bawat detalye. Paulit-ulit siyang nagpalit ng posisyon, nakatitig sa kisame. Ramdam ang bigat ng desisyong hindi pa niya alam kung paano haharapin. Kinabukasan maaga siyang nagising na para bang senyales na mahaba ang araw na darating. Mabilis siyang nag-almusal, inayos ang uniforme at tumuloy agad sa garahe para ihanda ang kotse. Pagdating niya, nakita si Andres na nagbabasa ng dyaryo sa beranda habang si Marites may piking ngiti at malambing na boses ay nagsasalin ng juice. May iniisip akong espesyal para sa weekend, sabi nito, hinahaplos ang balikat ni Andres na may pilit na lambing. Nakangiti si Andres, walang kaalam-alam sa pakana. Magugustuhan mo ito, mahal. Gusto ko na sorpresa ito, dagdag ni Marites, pasimpleng tumingin kay Jomar na nagkukunwaring walang naririnig. Tahimik lang siyang naglilinis ng salamin ng kotse, kumukulo ang sikmura. Ilang minuto lang ang lumipas nang pumasok si Andres para magpalit ng damit at sinamantala ni Marites ang pagkakataon para lapitan si Jomar na may seryosong mukha. Masado kang wala sa focus nitong mga araw. Kahapon muntik ka ng mabangga. Kapag nagpatuloy kang ganito, mapapansin ni Andres na hindi mo na nagagampanan ng maayos ang trabaho mo. Bulong niya ng mahina para siya lang ang makarinig. Mahigpit na hawak pa rin ang basahan, mahinahong sumagot si Jomar. Wala pa namang nangyaring aksidente, ma'am, alam po ni Sir Andres yan. Tinaas ni Marites ang kilay at nagkunwaring inosente. Sinasabi ko lang naman, kung magtanong siya, sasabihin ko na nag-aalala lang ako para sa kaligtasan niya, syempre. Pagkasabi noon, tumalikod siya at bumalik sa loob ng bahay bago pa makasagot si Jomar. Maya-maya, bumalik si Andres nang nakabihis at nag-utos na ihatid siya sa isang appointment. Sa loob ng sasakyan, kaswal niyang binanggit, Jomar, sabi ni Marites, parang pagod ka raw nitong mga araw. Ayos ka lang ba? Hindi inalis ni Jomar ang tingin sa kalsada at walang alinlangang sumagot. Ayos lang po, sir. Normal lang ang trabaho. Tumango si Andres at hindi na ulit nagtanong, pero nanatili ang duda sa isipan niya. Ramdam ni Jomar ang bigat sa dibdib dahil alam niyang iyon mismo ang gusto ni Marites. Unti-unting sirain ang tiwala ni Andres sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, pagbalik nila sa mansyon, pumasok si Marites sa sala, hawak ang dibdib na kunwari ibalisa. Andres, nawala ang alahas na bigay mo noong huli nating anibersaryo. Naiwan ko sa aparador pero wala na ngayon. Kumunot ang noo ni Andres at pinakalma siya. Baka nailagay mo lang sa ibang lugar. Bumuntong hininga si Marites at sinabing hinanap na niya sa lahat ng sulok. Baka may kumuha. Ayoko namang magbintang pero ang weird lang na bigla na lang nawala. Tumingin si Andres kay Jomar na nakatayo malapit sa pinto at nagsabi, sigurado akong hindi yan ang kaso. Lahat dito pinagkakatiwalaan ko. Kumindat si Marites at nagdagdag pa, alam ko, pero hindi natin masabi, di ba? Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Marites na may ngiting bahagyang nakatago, hawak na ang alahas. Nakita ko sa kwarto, nasa sulok lang ng drawer. Nagkamali yata ako. Humingi ng paumanhin si Andres kay Jomar. Sinabing hindi siya kailanman nagduda rito. Tumango lang si Jomar, nananatiling tahimik. Ayaw na niyang magsalita ng marami dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, pwedeng gawing laban ni Marites sa kanya. Bukod pa rito, mas malaki ang takot niyang mabunyag na alam niyang may plano ito tungkol sa lason. Mabagal ang takbo ng buong araw. Si Andres walang kaalam-alam sa lahat, masiglang nagkwento tungkol sa negosyo at sa sorpresa raw na inihahanda ni Marites. Tahimik lang si Jomar, ramdam ang bigat sa lalamunan. Gusto niyang sabihin ang lahat pero paano niya mapapatunayan? Wala siyang hawak na ebidensya at si Marites ay unti-unti nang gumagawa ng imahe na siya'y pabaya, balisa, baka nga magnanakaw pa. Nang magsimulang lumubog ang araw, pumunta si Jomar sa garahe
para ayusin ang sasakyan para sa susunod na araw. Doon niya narinig ang boses ni Marites sa hardin. Nakausap nito ang isang tao sa telepono at ilang salita lang ang sapat para maintindihan niya ang usapan. "Bukas na, Rogelio," madiing sabi ni Marites. "Pagkatapos niyang kumain, magdadahilan akong aalis at diretso ako sa sasakyan. Maghintay ka sa tabi ng asul na bahay. Alam mo na kung alin yon, katapat ng mansyon. Dalhin mo ang pera at mga card, mawawala tayo." Walang maghihinala, sinasabi ko na kay Andres na parang may problema ang driver. Madali nating maipapasa ang sisi sa kanya. Sumandal si Jomar sa pader. Ang tibok ng puso ay parang sasabog. Kumpirmado na ang lahat ng narinig niya kagabi. Hindi ito guni-guni, hindi rin maling akala. Totoo ngang balak ni Marites na patayin si Andres at gamitin siya bilang panakip-butas. Pagbalik ni Marites sa loob ng bahay, kumilos siya na parang walang nangyari. Hinalikan pa si Andres sa pisngi at malambing na sinabi, "Mahal, bukas espesyal ang araw na yon, makikita mo." Ngumiti si Andres, inosente, walang kaalam-alam na ang sariling asawa ang may balak laban sa kanya. Natapos ang araw na tahimik si Jomar, gulong-gulo ang isip. Halo-halo ang takot, galit at kawalan ng magawa. Alam niyang kailangan niyang kumilos pero wala siyang maisip na paraan na hindi siya madadamay. At habang bumabagsak ang gabi, mas lalo lang lumalaki ang bigat sa dibdib niya dahil wala ng duda. Sa hapunan kinabukasan tiyak na may lason na. Kinabukasan mabigat ang pakiramdam ni Jomar sa mansyon, pero para kay Andres, isa lang itong espesyal na araw. Buo ang paniniwala niyang simbolo ng pagmamahal ng asawa, ang hapunan at tuwang-tuwa pa siyang nagkwento kung gaano siya kasaya sa dedikasyon ni Marites. Bihira siyang magluto, Jomar, at ngayon gusto niyang siya lang ang gagawa ng lahat. Siguro na-realize na niya kung gaano kahalaga ang pamilya, masayang sabi ni Andres, may kislap sa mata na mas lalo lang nagpaalala kay Jomar ng panganib. Tumango lang si Jomar, pilit tinatago ang kaba sa tinig. Maya-maya nang pumasok si Andres sa opisina para sa mga negosyo. Halos pumasok na si Jomar para ikwento ang lahat. Nakaabot na siya sa pintuan, pero natigilan nang makita si Marites na bumababa sa hagdan. Tumingin ito diretso sa kanya at malamig na nagsabi, "May tiwala si Andres sa iyo, di ba? Sayang kung bigla niyang isipin na nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman." Agad na naintindihan ni Jomar ang babala. Kapag nagsalita siya ng walang ebidensya, tiyak na siya ang mapapahamak. Sa hapon, hindi mapakali si Jomar kakaisip kung ano ang dapat gawin. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at mag-isa siyang nagmaneho papunta sa sentro para asikasuhin ang ilang bagay para sa amo. Pero lutang ang isip niya. Naisip niyang basta na lang umalis, maglaho at kalimutan ang pamilyang iyon. Pero bumabalik sa alaala niya. Ang bawat pagkakataong tinulungan siya ni Andres mula noong nagsimula siyang magtrabaho doon na wala pa siyang kahit ano. Iginagalang siya ni Andres, pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, at siya pa ang gumastos para sa gamutan noong nagkasakit si Jomar ilang taon na ang nakalipas. "Hindi ko pwedeng iwan ang taong ito ngayon," bulong niya sa sarili habang mahigpit ang kapit sa manibela. Pagbalik niya sa mansyon bandang hapon, nadatnan niyang kararating lang ni Marites na may bitbit na maraming supot. Habang umaakyat si Andres para maligo, pinanood ni Jomar si Marites sa kusina. Maingat nitong inaayos ang mga sangkap, inilalagay sa mga lalagyan at may inilalagay pa sa bag bago iwan sa mesa. Pumasok sa isip ni Jomar. Ngayon na, ilalagay niya ang lason kapag walang nakatingin. Malakas ang tibok ng puso niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan iyon bago pa makapag-imbento ng kung ano pang kasinungalingan laban sa kanya si Marites. Pagbaba ni Andres, pinuri nito ang bango ng pagkain at niyakap ang asawa, nagpapasalamat sa sipag nito. Pinapanood lang iyon ni Jomar na parang nauubusan ng oras. Kailangan niyang kumilos pero hindi niya alam paano. Hindi pwedeng magsalita sa harap nito. Hindi pwedeng magsabi ng walang ebidensya pero hindi rin pwedeng hayaang mangyari ang hapunan. Napansin ni Marites ang tingin niya at ngumiti ito ng mapanukso. "Ayos ka lang ba, Jomar? Parang tensyonado ka," sabi nito. Sumagot lang siya, "Ayos lang po, pagod lang." Tapos lumingon si Marites kay Andres at sabi pa, "Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa kanya nitong mga araw. Ewan ko kung ano ang nangyayari sa kanya.
Napalunok si Jomar at lumabas ng kusina bago pa siya lalong ubusin ng babae sa biro. Sa bakuran, malalim ang buntong hininga niya at pilit nag-iisip. Alam niyang hindi pwedeng hintayin pa hanggang sa maihain ang pagkain. Kailangan niyang isiwalat sa tamang oras, sa paraang walang pagdududa si Andres at hindi makakatakas si Marites. Unti-unting lumulubog ang araw habang bumabalot sa buong bahay ang bangon ng nilulutong pagkain na may halong pagkukunwari. Si Andres abala sa paghahanda ng mesa, tuwang-tuwa pa at sabi, "Siguradong magiging espesyal ang hapunang ito." Nasa pintuan lang si Jomar at pabulong na sabi, "Oo nga po, pero hindi sa paraang iniisip nyo." Lakad ng lakad si Jomar, ang puso parang bubulusok palabas sa kaba. Alam niyang hindi na pwede maghintay, iyon lang ang tsansang maiwasan, ang kapahamakan ng hindi makakapag-imbento si Marites ng kasinungalingan. Napansin niya ang aso ni Marites na nakahiga lang sa beranda, payapang-payapa, hindi alam na magiging bahagi siya ng biglaang plano. Nanginginig ang palad ni Jomar nang dahan-dahan niyang buksan ang gate. Tinawag ang aso at biglang pinalaya ito mula sa tali. Kumakaripas agad ang hayop palabas sa kalsada. Nasa kusina noon si Marites, nagluluto nang marinig ang tahol at dali-daling tumakbo sa pintuan. "Ano na namang nangyari?" Sigaw nito nang makita ang alagang tumatakbo sa hardin. Mabilis na sumagot si Jomar, kunwaring taranta. Tumakas po siya, lumabas sa kalsada. Binitiwan ni Marites ang lahat, nagmumura ng mahina, at nagmamadaling humabol sa aso, namumula ang mukha sa inis. Habang palabas siya ng gate, mabilis na pumasok si Jomar sa kusina. Mabibigat ang hakbang, kumakabog ang dibdib. Alam niyang kakaunti lang ang oras niya. Kinuha niya ang bag ni Marites, nanginginig ang mga kamay nang makita ang maliit na boteng salamin na nakatago sa pinakaloob. Tumitig siya rito ng tila napakahaba ng sandali. Pagkatapos ay inilagay iyon sa bulsa ng kanyang jacket, huminga ng malalim at maingat na isinara ang bag na parang walang nangyari. Alam niyang mula sa oras na iyon, wala nang atrasan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Marites, hawak ang aso sa tali at nagrereklamo tungkol sa lahat ng bagay. Walang ginagawa ng maayos ang driver na iyan, galit na sabi nito, walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang pag-alis. Ikinatali ang aso sa beranda, bumalik siya sa kusina at itinuloy ang pagluluto. Pilit inaayos ang itsura para walang halata. Bumaba si Andres na nakangiti, kitang-kita ang pananabik sa mukha. "Ang bango ng niluto mo, mahal, hindi na ako makapaghintay," sabi nito habang niyayakap ang asawa, naggumanti ng ngiting pilit. Maingat na inihanda ang mesa at inilapag ni Marites ang pangunahing ulam sa harap ng asawa. "Sana magustuhan mo, mahal, ginawa ko ito ng buong puso," sabi niya na kunwaring taos puso. Kinuha ni Andres ang kubyertos, sabik na sabik, habang si Jomar ay nakatayo malapit sa pinto, halos masuka sa kaba. Alam niyang kung hihintayin pa niya ng ilang segundo, huli na ang lahat. Nanginginig ang kamay at halos hindi makapagsalita, lumapit si Jomar. "Ginoong Andres, kailangan ko po kayong makausap bago kayo kumain." Mabigat ang paghinga niya. Agad lumingon si Marites, matalim ang mga mata. Hindi ngayon, Jomar. Hindi mo ba nakikitang oras ito ng pamilya, huwag kang manggulo." Hindi siya natinag at inilabas mula sa bulsa ang maliit na bote, inilapag sa mesa. "Ito po ang nakita ko sa bag ng ginang. Narinig ko ang usapan niya kagabi at kanina. Plano niyang lasunin kayo at tumakas kasama ang ibang lalaki. Ituturo pa niya ako bilang may sala." Napatingin si Andres sa bote, hindi makagalaw. Tiningnan muna niya ang asawa na natawa ng pilit. "Kalokohan yan, Andres. Siya ang naglagay niyan dyan para akusahan ako. Matagal ko nang napapansin ang inggit niya. Palaging masungit ang mukha. Ngayon gumagawa na siya ng kwento para sirain tayo." Tumingin si Andres kay Jomar, halatang naguguluhan, at nagtanong, "Totoo ba ito? Sigurado ka sa sinasabi mo?" Malalim ang buntong hininga ni Jomar bago sumagot. "Narinig ko mismo si Madam Marites na kausap ang lalaking tinatawag na Rogelio. Kakain daw kayo, pagkatapos aalis siya ng bahay, at ako raw ang pagbibintangan, na nabaliw ang driver at pinatay ang amo." Paulit-ulit niyang binanggit ang planong iyon. Nagsimulang umiyak si Marites, tinatakpan ng mukha. "Hindi ko akalaing paniniwalaan mo ang kasinungalingan niya, Andres. Nililito ka lang ng taong ito para pag-awayan tayo.
Hindi ko kailanman gagawin ang ganyang bagay, Andres. Hindi. Hawak-hawak ni Andres ang ulo. Hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. Palakas ng palakas ang pagtatalo si Marites na ninisi kay Jomar. Si Jomar patuloy na iginigiit na nagsisinungaling siya at si Andres desperadong subukang alamin kung sino ang totoo. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ni Marites sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Andres at malamig na nagsabi, "Sige, sagutin mo. Tingnan natin kung sino yan." Nag-aatubili si Marites pero naunahan siya ng asawa at kinuha ang cellphone. Mula sa kabilang linya lumabas ang malinaw na tinig ng lalaki. "Tapos na ba, mahal? Kumain na ba siya?" Hindi sumagot si Andres, nanahimik lang habang patuloy ang boses sa kabila. "Marites, magsalita ka. Ayos ba ang lahat? Kailangan na nating umalis pagkatapos." Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone, ang mga mata puno ng hindi makapaniwala. Napansin ni Marites na wala na siyang maitatanggi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nawala ang lambing, natuyo ang luha, at tahimik lang siyang tumingin kay Andres. Doon tuluyang nahulog ang maskara, at sa unang pagkakataon, hindi na siya nagpalusot. Nakatayo lang si Andres, seryoso ang mukha at matalim ang tingin kay Marites habang hawak pa rin ang cellphone at tapos na ang tawag kay Rogelio. Tahimik ang buong sala pero sa loob-loob niya ay parang may bagyong dumaraan. Walang sinabi si Andres, kinuha ang sariling telepono, tumawag sa pulis at maikling ipinaliwanag na kailangan nila ng mga sasakyan sa mansyon, kagyat na sitwasyon daw ito. Nang mapagtanto ni Marites na wala na siyang kontrol sa nangyayari, bigla siyang tumayo, itinulak ang upuan at tumakbo papunta sa pinto. Pero hindi siya nakalabas. Nakatayo roon si Jomar. Hawak ang mga susi, seryoso ang mukha at malamig na nagsabi, "Walang lalabas hanggang dumating ang mga pulis." Humarap si Marites, galit na galit ang mga mata puno ng poot. "Akala mo ba mapipigilan mo ako? Walang kwentang driver, hindi mo alam kung sino ang kalaban mo." Sa wakas ay nagsalita si Andres, mababa pero matatag ang boses. "Hindi siya ang pumipigil sa'yo, Marites. Ikaw mismo, tapos na." Dun siya sumigaw, parang lahat ng kinikimkim sa loob ay sabay-sabay lumabas. "Hindi kita minahal kailanman, Andres. Hindi kailanman. Pera lang ang habol ko, matagal ko nang pinapangarap na tumakas kasama si Rogelio. Perpekto ang plano, ang driver ang pagbibintangan, at walang sino man ang makakaalam na ako ang nagplano ng lahat." Bumagsak ng mabigat ang mga salita sa ere. Nanatiling nakatayo si Jomar, nakatingin sa sahig habang si Andres ay nakikinig lang, walang imik. Wala sa mukha niya ang galit, puro lungkot lang, bigat na parang dumadagundong sa balikat niya. Iyon pala ang totoo, mahina niyang bulong, para bang sa sarili niya lang. Lahat ng taong ito as pawang kasinungalingan lang. Ilang minuto pa, dumating ang mga pulis, kumikislap ang pulang ilaw sa dingding ng sala. 2 pulis ang pumasok kaagad at tinuro ni Andres si Marites. Puno ng mensahe ang cellphone niya, may lalaking nagngangalang Rogelio sa labas. "At ito," sabi niya habang iniaabot ang maliit na bote. Ang lason na ilalagay niya sa pagkain. Hiniling ng mga pulis ang cellphone at sinimulang suriin ang mga mensahe. At natagpuan nila mismo ang lahat ng sinabi ni Andres. Oras, lason, pagtakas, at pati plano para pagbintangan ng driver. Sinubukan pang magpaliwanag si Marites, nawalan na ng dating tiyempo ang boses niya. "Hindi ko na itutuloy, susuko na ako," mahina niyang sabi, pero walang naniwala. Malamig ang sagot ng isang pulis. "Klaro ang mga mensahe, ma'am. Ipaliwanag mo na lang sa presinto." Nagpumiglas siya nang ikinabit ang posas. Sumisigaw na wala pang napapatunayan, pero dinala na siya sa pulis na naghihintay sa may pintuan. Samantala, lumabas ang isa pang pulis at nahuli si Rogelio sa loob ng kotse, eksaktong nasa lugar na sinabi ni Marites. Wala man lang siyang pagkakataong makatakbo, pilit siyang gumawa ng palusot. Sinasabing napadaan lang siya, pero ipinakita ng mga pulis ang mga mensahe mula sa cellphone ni Marites. Nanahimik siya, alam niyang wala na siyang ligtas at sumama na rin siya sa mga pulis. Sa loob ng mansyon, iniabot ni Andres ang bote ng lason sa mga pulis at kalmadong ipinaliwanag ulit ang lahat. Tahimik lang si Jomar sa isang tabi, mabilis pa rin ang tibok ng puso pero ramdam niyang tama ang ginawa niya. Natakot siyang mawalan ng trabaho, natakot sa posibleng pagbintang, pero sa huli ay pinili niyang pigilan ang trahedya
at ngayon ay lantad na ang katotohanan. Nang umalis ang mga pulis kasama sina Marites at Rogelio, binalot ng kakaibang katahimikan ang buong bahay. Wala nang sigawan, wala nang pagtatalo, puro kawalan lang ang naroon. Umupo si Andres sa upuan ng kainan, nakatingin sa pagkaing hindi man lang nila nasilayan. Lumapit si Jomar dahan-dahan at nagsabi, "Sir Andres, pasensya na sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano sasabihin, ayokong magdala ng gulo pero nang marinig kong may plano siya, kasama ang lalaking iyon, hindi na ako natahimik." Itinaas ni Andres ang mga mata, halatang pagod at tumugon, "Tama ang ginawa mo, Jomar. Niligtas mo ang buhay ko." Ilang segundo pa siyang nanahimik bago nagsabi, "Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Hindi ang tangkang pagpatay, kundi ang malaman na sa lahat ng taong ito, hindi niya ako minahal. Lahat ng salita, lahat ng kilos, pawang kasinungalingan." Hindi alam ni Jomar kung ano ang dapat sabihin. Nanatili lang siyang nasa tabi nito, iginagalang ang katahimikan. Tumutunog ang orasan sa sala at tila naging malaki at hungkag ang buong bahay ngayon na wala na si Marites. Ipinahid ni Andres ang mga kamay sa mukha, parang pilit na gumigising mula sa bangungot, pero hindi iyon panaginip. Ilang taon kasama ang isang tao na ang hinihintay lang ay ang tamang oras para wasakin ako. Iyon ang hindi ko kayang intindihin, mahina niyang sabi, halos pabulong. Maingat na sumagot si Jomar, "Wala kayong kasalanan sa kabutihang puso ninyo, Sir Andres. Siya ang nagkamali, hindi kayo." Tumango ng bahagya si Andres, walang sinabi sa ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa tsuper at matatag na nagsabi, "Nanatili ka. Kahit alam mong pwede kang pagbintangan, hindi ka umalis. At hindi ko yan malilimutan." Tahimik ang sumunod na gabi. Hindi kumain si Andres. Tubig lang ang hiningi at matagal na naupo sa sala, nakatitig sa kawalan. Wasak ang puso niya, pero ang mga mata ay may kakaibang tapang, parang taong nawalan ng lahat, pero alam na kailangang magpatuloy. Pagkaraan ng isang linggo, puno ang silid ng hukuman, pero mabigat ang katahimikan para bang alam ng bawat isa na katapusan na ito ng isang kwento na sumira ng maraming buhay. Pumasok si Marites na may kasamang mga pulis, maputla ang mukha at matitigas ang mga mata. Wala na ang dating lambing na ginagamit niyang panlilinlang. Katabi niya, si Rogelio ay nakayuko, walang lakas ng loob na tumingin kaninuman. Nakaupo si Andres sa unahang hilera, magkakrus ang mga kamay sa kandungan at nakatitig sa mga akusado. Wala siyang sinabi mula simula hanggang dulo, kahit noong basahin ng hukom ang mga mensahe ni Marites at Rogelio, kahit noong banggitin ang lason na nakita sa bag niya, at kahit noong ilahad ang plano nilang ipasa ang kasalanan kay Jomar. Bawat salita ay parang patalim pero ayaw niyang gumanti. Gusto lang niyang marinig lahat hanggang matapos. Nasa likuran si Jomar, ilang upuan ng pagitan, seryosong nakatingin, mabigat ang dibdib sa mga pangyayari. Naalala niya ang gabing nabunyag ang lahat, ang mga salitang binitiwan ni Marites na hindi niya kailanman minahal si Andres, at ang katahimikan ng amo nang marinig ang katotohanan tungkol sa babaeng pinagsaluhan niya ng maraming taon. Ngayon, naroon ang dalawang kriminal nakikinig sa hatol na magbabago sa buhay nila habang buhay. Ipinahayag ng hukom na makukulong ng maraming taon sina Marites at Rogelio, walang karapatang makalaya ng maaga dahil sa tangkang pagpatay, sabwatan at panlilinlang. Sa mismong pagbasa ng hatol, hindi umiyak si Marites, hindi rin nagmakaawa. Nanatiling malamig ang mukha niya, para bang tuluyan ng nahulog ang maskara. Malalim ang buntong hininga ni Rogelio pero wala ring sinabi. Nananatiling nakaupo si Andres matatag, pinipisil ang sariling mga kamay na para bang iyon lang ang pumipigil sa mga luha. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa mga taong nagtangka sa buhay niya, pero sa loob-loob niya, basag na basag ang puso. Nang magsimulang lumabas ang mga tao, lumapit si Jomar at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Andres. "Ayos lang ba kayo, sir?" tanong niya. Alam na halatang tanong iyon, pero gusto lang magpakita ng suporta. Huminga ng malalim si Andres bago sumagot. "Hindi madali ang makita ang taong nakasama mo ng maraming taon na hinahatulan dahil sa pagtatangkang kitilin ang buhay mo, pero siguro kailangan to para tuluyan kong matanggap ang katotohanan." Hindi siya lumingon nang ilabas na posa sina Marites at Rogelio. Lumabas lang siya ng hukuman ng dahan-dahan.
Parang bawat hakbang ay mabigat. Pagbalik sa mansyon, iba na ang pakiramdam sa loob ng bahay. Wala na ang tensyon ng mga nakaraang araw, wala na ang lasong nakatago sa mga matatamis na salita ni Marites. Ngayon, tanging katahimikan at kaunting lungkot ang natira at iyon ay unti-unti pang natututunang tanggapin ni Andres. Pumasok siya, hinubad ang Amerikana at naupo sa sala. Tinawag si Jomar na lumapit. Alam mo, may natutunan ako sa lahat ng to, sabi niya, nakatingin sa hapagkainan kung saan muntik nang mangyari ang lahat. Ang magmahal sa maling tao ay hindi nakakahiya, Jomar. Ang nakakahiya ay ang patuloy na magmahal matapos malaman ang lahat. At hindi ko nahahayaang masayang pa ang oras ko sa taong walang halaga. Tumango si Jomar at taus-pusong sumagot. Wala kayong kasalanan sa pagtitiwala ninyo sa kanya. Siya ang nagkamali dahil sinira niya ang tiwala ng taong nagmahal at gumalang lang sa kanya. Bumuntong hininga si Andres at idinagdag, hindi ko hahayaang pasanin pa ang kasalanang iyon. Sapat na ang kinuha niya sa akin, hindi niya makukuha ang kapayapaan ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay, pero sa ibang paraan. Mas naging malapit sina Andres at Jomar. Hindi na lamang amo at empleyado, kundi 2 taong magkasamang dumaan sa bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Nagsimula nang magtiwala si Andres kay Jomar na para bang isa itong kapatid o matagal ng kaibigan. Isang umaga habang nagkakape, sabi ni Andres, iniisip ko, maraming taon kong inakalang kumpleto na ako. May mabait na asawa, magarang bahay, matagumpay na negosyo, pero natutunan kong walang halaga ang lahat ng yan kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga tao sa paligid mo. Tahimik lang na nakinig si Jomar, iginagalang ang mga saloobin ng amo. May mga taong tapat pa rin sa inyo, sagot niya sa huli. Inalis ng buhay ang masasama, pero iniwan ang mga totoo. Tumango si Andres at pinalitan ang usapan. Nagtatanong tungkol sa sasakyan sa maliliit na bagay sa bahay na para bang sinusubukang magdala ng gaan sa araw nila. Parang unti-unti siyang muling natutong huminga, mabuhay ng walang anino ni Marites na palakad-lakad sa mga pasilyo. Sa gabi minsan umuupo siya mag-isa sa beranda, nakatingin sa hardin pero hindi na may halong pait. Parang tinatanggap na niya sa puso na naloko siya, pero hindi kailangan dalhin ang bigat na yon habang buhay. Isang hapon, tinawag ni Andres si Jomar para mag-usap sa sala. Alam mo, sabi niya, noong nangyari ang lahat, akala ko hindi na ako muling makakapagtiwala sa kahit sino. Pero nanatili ka sa tabi ko, kahit delikado para sa'yo. Hindi ko makakalimutan yon. Simple lang ang sagot ni Jomar. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng kahit sinong may kaunting tapang. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yon. Ngumiti si Andres sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Mas malaki ang ginawa mo kaysa iniisip mo. Iniligtas mo ang buhay ko, Jomar. At ipinakita mong may katapatan pa rin sa mundong ito. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik ang ritmo ng buhay. Muling umaalis ang sasakyan para sa mga lakad ni Andres. Ngayon ay walang pagmamadali, walang sigawan. At wala na si Marites para gumawa ng kwento laban sa driver. Nagkaroon ng mga bagong tauhan sa bahay, tahimik at marespeto, pero wala ni isa ang pumalit sa tiwalang ibinigay kay Jomar. Siya pa rin ang kanang kamay ni Andres, ang taong pwede niyang makausap ng walang alinlangan. Isang tahimik na gabi, inimbitahan ni Andres si Jomar na kumain kasama siya, bagay na halos hindi niya ginagawa noon. Sa gitna ng hapunan, sabi niya, akala ko na wala na ang lahat, pero ngayon nakikita kong hindi pala. May mga kaibigan pa rin ako, may buhay pa rin ako, at hindi ko nasasayangin ang oras sa mga taong nagdala lang ng sakit. Tumingala si Jomar at sumagot, may hinaharap pa po kayo, at mas mahalaga yon kaysa sa nakaraan. Sa pagtatapos ng araw na yon, tumingin si Andres sa tahimik na bahay, sa driver na ngayon ay isa na ring kaibigan, at naramdaman niyang sa kabila ng mga sugat, mas matatag na siya ngayon. Natutunan niyang huwag sisihin ang sarili sa maling taong minahal, pahalagahan ang mga tamang tao at magpatuloy sa buhay. At sa ganoong paraan magkasama pa rin sina amo at driver, bawat isa ay may sariling pilat pero handa na para sa bagong yugto ng buhay. Mas kaunti ang ilusyon, mas marami ang katotohanan at may tiwalang walang makakasira. Salamat sa panunood hanggang dulo.
Sa mundong puno ng sakit na madalas ay tahimik lang dumadaan, pinili mong makinig hanggang sa huling bahagi. Kung nahipo ka ng kwentong ito, mag-iwan ng iyong pagsuporta. Malaking tulong iyon para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Ikomento kung taga saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit lang para sa iyo, pero ang pagpapakalat ng kwento ng pagbangon ay pagpapakalat din ng pag-asa.